Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Bayan muling magtibay, pawitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati
sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas sa loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapa, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako nila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Paul, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwina, Aleluya, Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito."
At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya dumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagapin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Nung unang panahon, kapag ang mga Pilipino nating kababayan ay pupunta sa ibang bansa, lagi nilang baon-baon ang litrato o larawan ng kanilang mahal sa buhay. Particularly kanilang yung larawan o litrato ng kanilang pamilya. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng larawan o litratong ito, nararamdaman nila ang presensya nila kahit sila ay malayo. Sa panahon natin ito, nauso ang mga cellphones, mga iPhones. Hindi mawawala sa ating mga phone ang larawan ng ating mga mahal sa buhay. Na para bang nagpapaalala sa atin na kahit tayo ay malayo, nandyan ang presensya nila. Nakakatuwa tayong mga Pilipino sapagkat kahit saan man tayo pumunta o saan mang lugar, makakakita tayo ng mga religious statues, religious symbols sa ating mga lugar. Halimbawa sa sasakyan, may Santo Niño, may Birina Antipolo, may Rosario. Okay, may Santo Niño. Pag kayo pumunta sa mga bahay-bahay, may mga altar, may mga Santo Niño, di ba ga? May mga imahen. Kahit sa mga establishmento, na kung saan ay makikita mo either may crucifix o may Santo Niño. Bakit? Sapagkat gustong ipaalala ng mga imahen na ito, ng mga larawan na ito, nandyan ang presensya ng Diyos. Ito ang kwento ng ating mga pagbasa, lalo't higit ng ating mabuting balita. Nandyan ang presensya ng Diyos. Hindi siya nawawala. Umulan man o umaraw, bumagyo man o tag-init, nandiyan siya. Ito ang kwento ng ating mabuting balita. Sapagkat narinig natin pagkatapos na magpakain si Jesus ng 5,000 higit na tao, siya'y umakyat sa bundok para siya'y manalangin, samantalang ang mga alagad ay namangka doon sa lawa. At dahil sila ay salungat, nakaranas sila ng unos. Sinasalpok sila ng malalakas na hangin, sinasalpok sila ng malalakas na alon. At ngambang-ngamba na sila, takot na sila. At sa kanilang pangamba, sa kanilang takot, nakita nilang lumalakad si Jesus sa tubig. Anong sigaw nila? Multo. Sapagkat para sa mga Hudyo, ang mga tubig, yung mga dagat, lawa, para sa kanila, ito ang lugar kung saan nananahan ang mga espiritu. Kaya sila napasigaw, multo. Kaya nga nagsalita si Jesus, huwag kayong matakot,
si Jesus ito. Doon pa lamang pinakita na dito, tanggalin niyo ang inyong takot. Bakit ako ito? Ako yung naglalakad sa tubig. No? Hindi ito lugar ng mga masasama. Ito'y nilikha ng Diyos. Nilikha ko ito. Nilikha ito ng aking Ama. Kaya huwag kayong matakot. Heto ako. Si Pedro may pagkasigurista. Kung ikaw nga ya Panginoon, palakarin mo ako. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Halika, lumakad ka. Nakalakad ba siya? Bay oo, nakalakad siya. Pero anong nangyari nung makita niya ang mga malalakas na alon, doon siya natakot at simulang lumubog. Sumigaw siya, Panginoon, lumulubog ako. Kinagalitan ba ni Jesus si Pedro? Hindi. Inilahad agad ang kanyang kamay at inahon siya. Kailanman ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala, lalo tigit sa gitna sa mga pagsubok ng buhay. Napakaganda ng unang pagbasa sapagkat narinig natin sa kwento mula sa Aklat ng Mga Hari, si Elias ay nagtatago. Bakit? Ay sapagkat pinapatay niya ang mga pari ni Beelzebul, no? Yung mga sabihin natin yung mga sumusunod kay Jezebel, no? Pinapatay niya, no? Yung mga pari na gumagawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil pinapatay ni Elias ang mga paring iyon, siya'y hinabol ni Reyna Jezebel, no? Papapatay din siya. Siya'y nagtago. Pero tingnan ninyo, sa ating unang pagbasa, ano ang sabi? Lumabas ka, sabi ng Diyos kay Elias. No, lumabas ka, makikipagkita ko sa iyo. Lumindol, wala doon ng Diyos. Kumidlat, wala doon ng Diyos. Pumutok ang bundok, wala doon ng Diyos. Nung nanahimik, no, nung biglang nanahimik ang paligid, lumabas si Elias, nagtalukbong ng kanyang mukha. Bakit? Sapagkat naroon ang Diyos. Hindi ba tayo ay sinasabihan kapag tayo ay nagsisimba o tayo ay nagdadasal, huwag kang maingay, nagdadasal tayo. Bakit? Ay sapagkat isa sa magandang tawag dito, panahon upang makatakpo natin ang napakagandang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng katahimikan. Kaya nga isa sa magandang ginagawa pag nananalangin, manahimik ka. Bakit? Magsasalita ang Diyos. Nakakalungkot sa ating panahon ngayon, napakaingay ng mundo. Saksakan ng ingay, no? 24 hours lahat, TV, radyo, internet. Ultimo yung mga nangyayari sa buong mundo, 24 hours, napakaingay. Kaya narilimutan na ng tao ngayong makinig sa tinig ng Diyos. Bakit nawawala ang presensya ng Diyos sa mundo ngayon? Hindi naman talaga nawawala ang presensya ng Diyos sa mundo Tao ang nagiging dahilan upang hindi maranasan ng kanyang kapwa-tao ang presensya ng Diyos. Bakit? Sa kaingayan. Manahimik muna tayo. Manalangin tayo. Hayaan natin ang Diyos ang magsalita. Hindi lang ako ang mag-ingay. Hayaan kong sa katahimikan magsalita ang Diyos at iparamdam niya ang kanyang presensya. Sa ikalawang pagbasa ay narinig natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, no? Ipinakita dito ni San Pablo na nasa sa kanya ang presensya ni Jesus. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Lahat ng sinasabi ko'y nasa katotohanan. Napakaganda. Bakit?
sapagkat si San Pablo ay isang magandang halimbawa na ang presensya ng Diyos ay nasa sa Kanya. Bakit? Tandaan natin si Pablo, siya ay nangaral ng mabuting balita. Siya ay nangaral tungkol kay Jesus. Pero hindi lahat ng tao naniniwala sa Kanya. Yung iba, inuusig pa siya. Yung iba, nilalayasan siya dahil sa kanyang pangangaral. Pero, oo, dumaan si Pablo ng kanyang sabihin natin naging low moral siya. Bakit low moral? Kasi nag-aalisin tao, nangangaral siya. Subalit ito'y hindi naging hadlang upang kanyang lalong ipahayag ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat alam niya ang presensya ng Diyos ay nasa sa kanya. Hindi siya iniwan ni Jesus. Kaya nga ang pangaral niya ay tungkol sa yung kanyang pinangangaral ay tungkol saan? Sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. At siya ang inibinabahagi niya sa kanyang mga tagapakinig. No? Sabi nga ni San Pablo, masaktan man ako alang-alang kay Jesus, gagawin ko ito. At sa ating mabuting balita, pinakikita sa atin dito, focus lang tayo kay Jesus. Bakit? Ang presensya niya ay laging nandidiyan. Parang lang yung pag-aaral ng bisikleta. Kayo ba mo rin magbisikleta? Magmotor? Di mo kailangan magsimula ka muna sa basic, mag-aral ka muna magbisikleta. Hindi pa bang magbibisikleta, anong sinasabi ng tagapagturo? Doon ng diretso ang tingin. Di ba? Diretso ang tingin. Bakit? Kasi kapag titingin ka sa kabila, maa-out of balance ka. Ganon din naman pag tumutuloy ka sa isang tulay na mataas. Anong sabi sa atin? Huwag kang titingin sa baba, diretso lang ang tingin. Bakit? Malulula ka eh. Pag nalula ka, ayan, dyan tayo magkaka-problema. Diretso lang ang tingin. Kung kayo magagawi sa Intramuros o sa ibang lugar, di ba may kalesa? Anong pansin nyo sa kabayo? Di ba may takip ang kanyang dalawang mata? Bakit? Kasi ang mga kabayo madaling madistract. Kaya pag nilalagyan niyan dito ng dalawang parang harang, ang tingin ng kabayo diretso lang. Para hindi siya matakot. Ay gayon din tayo. Andyan ang presensya ng Diyos. Nandiyan ang presensya ni Jesus. Tingin lang tayo sa Kanya. Diretso ang tingin. Bakit? Ito mo si Pedro. Nakakita yung malaking ayon, lumubog. Totoo yan. No? Totoo yan. Nangyayari yan sa akin. Nangyayari sa atin yan. Na pag tumingin tayo doon sa mga nangyayaring problema, kaliwat kanan sa buhay natin, panghihinaan tayo ng loob. Maniwala kayo sa akin. Panghihinaan tayo ng loob. Sasabihin, hindi ako mahal ni Lord. Lord, huwag mong pababayaan. Ay sabi ng tingin ka lang sa akin, ay diretsyo. Tingin lang ng diretsyo. At kapag tayo lumulubog na, tawag agad sa Diyos. Panginoon, lumulubog ako. Nandyan siya, tutulungan tayo. Sa buhay na ito, kapag tayo nakakadaan ng matinding pagsubok sa buhay, o problema, o hamon ng buhay, huwag mo munang tawagan ang AI. Tawagan mo muna ang Diyos. Huwag ka munang mag-post sa FB, sa Twitter mo, o sa Instagram ng problema mo. Magdasal ka muna sa Diyos. Humingi muna tayo ng tulong sa Kanya. Sapagkat una tigit sa lahat, siya ang unang sasagip sa atin. Pagkatapos ang iba'y susunod na. Ang presensya ng Diyos ay laging nandirito. Hindi siya marunong mang-iwan. Sapagkat tatandaan nyo, anong hiwaga ng Pasko? Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin si Jesus. Tayo'y manampalataya sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. At higit sa lahat, huwag nating kakalimutan, nandyan ang presensya na. Hari nawa, huwag nating kakalimutan, laging nandyan ang presensya ng Diyos. Laging nandyan ang presensya ni Jesus. Diretso lang ang tingin sa Kanya. Upang nang sa ganon,
Dumating man ang hamon ng buhay, kaliwat kanan man yan, hindi tayo maapektuhan. Bakit? Sapagkat ang tuon natin, ang tingin natin ay walang iba, kundi sa presensya ng Diyos, sa presensya ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang katolika, sa asamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasabi sa atin ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag matakot. Buong pagtitiwala na ang kanyang kamay ay laging nakaabot sa atin. Tayo'y manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway manatili siyang matatag at nakaugat kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bayan, naway maglingkod sila ng may katapatan at magsikap para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway magmalasakit tayo sa isa't isa, lalo na sa mga nahihirapan sa pinansyal at espiritual na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, naway lumapit sila sa Panginoon sa oras ng takot, kahinaan at pagduduta at magsabi, Panginoon, iligtas mo ako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, aming kandungan sa bawat unos, pawiin mo ang aming takot, patatagin ang aming pananampalataya, at tulungan mo kaming kumapit lagi sa iyong kamay na nagliligtas. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapanabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami riya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtangal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati
upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami